Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Bangkay ng 18 anyos na babaeng kolehiyala natagpuan sa septic tank ng ginagawang bahay sa Ilocos Sur. Lalaki nasawi matapos matuklaw ng kobra habang nagbubunot ng punla ng palay sa Ilocos Norte. Pagbabantay ng otoridad sa mga palengke kontra imported na sibuyas na posibleng kontaminado ng E. coli, hinigpitan. At ang buwis buhay na pagtawid ng mga estudyante sa kable sa ngalan ng edukasyon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, tiniyak ng SINAG na hindi makakapasok sa Pangasinan ang imported na sibuyas na posibleng kontaminado ng E. coli. Pero presyo ng lokal na sibuyas mas lalo pang tumaas ngayong linggo. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tuloy-tuloy ang isinasagawang monitoring ng Department of Agriculture sa mga ibinebentang sibuyas sa pamilihan. Ito'y para matiyak na safe for consumption ang mga ibinebentang sibuyas sa merkado. Kasunod ng mga nasabat na imported na sibuyas na kontaminado ng E. coli, tiniyak ng Samahang Industriya ng Agrikultura na walang nakakapasok na imported na sibuyas sa Pangasinan. Bunsod nito, wala ring pangamba ng kontaminasyon ng E. coli sa mga ibinebentang sibuyas sa merkado. Malawakan ang ginagawang monitoring ng SINAG sa bagsakan market at maging sa mga pamilihan para matiyak na E. coli-free ang mga ibinebentang sibuyas. Posibleng magdulot ng matinding gastrointestinal disease ang sinumang makakain ng mga produktong kontaminado ng E. coli. Yun, naharang naman ng Department of Agriculture. So far, wala tayong news na nakapasok dito sa ating lalawigan. Dito sa Mangaldan Public Market, halos kalahating taon na rin na hindi nakakaangkat ng imported na sibuyas ang ilang negosyante. Native na sibuyas o mga locally produced na sibuyas ang nabibili nila sa bagsakan market sa Urdaneta City. Karamihan dito naani sa Pangasinan at Nueva Ecija. Mas maganda yan kasi yung imported. Ang nagiging problema lang ngayon ay ang patuloy na pagtaas sa presyo. Ngayong linggo lang, 10 piso kada kilo ang itinaas sa presyo ng pulang sibuyas. Kahit hindi pasok kasi kailangan, madam, okay lang. Medyo mura-mura kaysa yung pulay. Oo, mas okay itong native kasi safe. Sa ngayon, nasa 140 pesos hanggang 150 pesos na ang presyo ng pulang sibuyas, habang nasa 90 pesos ang kada kilo ng puting sibuyas. Nasa 140 pesos naman ang kada kilo ng bawang, habang nasa 200 pesos ang kada kilo ng luya. Chris, dito naman sa Kalasyaw Public Market ay nasa 140 ang kada kilo ng pulang sibuyas, habang nasa 80 pesos naman ang kada kilo ng puting sibuyas. Samantala, ayon sa otoridad, Chris, hindi basta-basta malalaman ng isang consumer kung positive sa E. coli bacteria ang sibuyas na kanilang binibili. Kinakailangan pa kasing sumailalim sa screening or sa test o examination ang sibuyas bago ma-confirm na ito ay positive nga sa E. coli. Kaya ang pinakamahalaga pa rin sa lahat ay ang regular na inspeksyon at monitoring ng otoridad para matiyak na safe for consumption ang mga ibinibentang sibuyas sa pamilihan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Aabot sa 100 milyong pisong halaga ng misdeclared agricultural products ang nasabat ng Department of Agriculture at Bureau of Customs sa Port of Subic. Ito'y nakumpirma matapos mabuksan ngayong araw ang 10 sa 31 questionableng container van na naharang dito nitong Hunyo. Ayon sa BOC, idineklara umanong chicken lollipop at karage ang mga laman ng nasabing container van, pero nang buksan, palay, mga sibuyas, carrots at makarel ito. Isinilalim sa kustudiya ng Bureau of Customs ang mga ito pagkat karamihan ay wala umanong consignee o kinatawan ng DA sa mga cold storage warehouse. Susuriin umano ang mga nasabing produkto at kung ligtas, ay maaaring ipamahagi sa mga mahihirap.
Bangkay ng 18 anyos na babaeng college student natagpuan sa septic tank ng ginagawang bahay sa Santa Maria, Ilocos Sur. Naka-alerto Glam Caligdan, Dizon. Isang bangkay ng kolehyala ang natagpuan sa ginagawang bahay sa Barangay Tinaan, Santa Maria, Ilocos Sur. Ayon sa mga otoridad, isang lalaking maglilinis sana sa lugar ang nakakita sa bangkay. Linggo ng gabi nang makipag-inuman umano ang biktima sa kanyang mga kaibigan. Kinaumagahan nang nakita na lang siya sa loob ng septic tank. Lumabas sa preliminary findings ng pulisya na posibleng aksidenteng nalaglag ang babae. Anila, hinihintay pa ang resulta ng autopsy sa biktima para matukoy ang eksakto niyang ikinamatay. Una nang ipinatawag ang mga nakainuman ng biktima pero pinauwi rin sila ng pulisya. Iniimbestigahan pa ang insidente. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima. Isang bangkay rin ng babae ang nakita sa bahagi ng dike sa Barangay Cardona, Herona, Tarlac, pasado alas 6 ng umaga kahapon. Nakita ito ng ilang nagja-jogging sa lugar, kaya agad nilang itinawag sa mga otoridad. Tinukoy ang biktima na isang 17 anyos mula sa Barangay Villapaz. Iniimbestigahan pa kung ano ang ikinamatay ng biktima. Below 18 years old, huwag na po silang lumalabas ng gabi, lalo na po pag umulan, para makaiwas po tayo sa anumang po kapahamakan. So kung ano man po sa kunang maaari po mangyari sa kanila sa gabi. Glam Caligdan, Dizon, One North Central Luzon. Patay ang isang lalaki matapos matuklaw ng ahas sa bukid sa Barangay Santa Ana, Solsona, Ilocos Norte. Ayon sa kapitbahay, nagpunta sa bukid ang 36 anyos na biktimang si Ian Maravilla para magbunot ng punla ng palay. At habang nililinis ang punla, bigla umanong tinuklaw ang kanyang daliri. Matapos ang ilang minuto, unti-unting nanghina at nahilo ang biktima kaya itinakbo sa RHU. Inilipat siya sa mas malaking ospital pero kalaunay binawian din ang buhay. Nahuli at napatay daw ang kobra na mahigit 2 metro ang haba. Tiniyak ng Dagupan CHO ang sapat na supply ng bakuna kontra rabies. Sundan sa report ni CJ Turida. Nagtungo sa Dagupan City Health Office ang 20 anyos na si Kent upang magpabakuna ng anti-rabies. Kinagat kasi siya ng alagang aso ng kanyang kasintahan. Minabuti raw ni Kent tubong Pugo Grande na magpabakuna dahil nagkakaroon na raw siya ng anxiety dahil sa mga napapanood niya sa social media tungkol sa mga namamatay sa rabies. Nilalaro ko po siya gamit ng pako. Then out of nowhere, bigla niyang parang sinunggaban yung pako. Hindi rin nakaligtas si Graciel, tubong Bunuan Gazette at kasintahan ni Kent. Aksidente rin siyang nakagat ng kanyang alagang aso. Hindi pa raw nababakunahan ang kanyang alagang aso dahil 3 buwan pa lamang ito. After ko po siya pakainin, tapos nilalaro ko po. Tapos bigla pong sumabi yung ngipin niya sa daliri ko po. Patuloy raw ang mga naitatalang pasyente ng animal bite sa CHO. Tiniyak ng tanggapan na may sapat na bakuna para sa mga pasyente. Meron naman tayong bakuna, pero ang ginagawa namin ngayon, we're trying to maximize na mas marami tayong mabigyan. Hindi naman daw nauubusan ng bakuna ang CHO. Inaasahan na magtatagal pa ang supply hanggang Disyembre. Pag second dose na, kailangan na may partnership na rin tayo for them to be responsible sa health nila. Muling pinaalalahanan ng Health Authority ang publiko na maging responsable sa pag-aalaga ng mga aso at pusa upang makaiwas sa kaso ng animal bite. CJ Turida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Naperwisyo sa malakas na ulan ang ilang magulang at estudyante sa Tuguegarao City. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Glam Caligdan, Dizon. Malakas na ulan at hampas ng hangin ang naranasan sa Tuguegarao City. Kanya-kanyang diskarte ang mga magulang sa pagsundo sa mga anak nila sa paaralan.
Gumuho ang lupang pundasyon ng tulay na nagdurugtong sa mga barangay ng Kapakhuan at barangay Salungsong sa Santa Praxedes, Cagayan dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan. Kaya pansamantalang hindi madaanan ng tulay. Pinayuhan naman ng otoridad ang publiko, lalo na ang mga biyahero, na alamin ang sitwasyon sa mga dadaanan lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Nagka-landslide naman sa barangay Pangawan sa Cayapan, Nueva Vizcaya dulot ng pag-ulan doon. Humambalang ang gumuhong lupa sa kalsada. Pansamantalang isinara ang bahagi ng Nueva Vizcaya Benguet Road. Nagpapatuloy ang clearing operations doon. Glam Calicdan, Dizon, One North Central Luzon. Hindi na raw umaasa ang One Pangasinan Transport Federation sa 1 peso provisional fare increase dahil sa magkasunod na linggong oil price rollback. Ang detalye sa report. Panibagong rollback sa presyo sa produktong petrolyo ang ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ngayong araw. 70 centavos ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang 10 centavos naman sa kada litro ng diesel at 80 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Matapos ang magkasunod na linggong rollback sa petroleum products, hindi na raw umaasa pa ang One Pangasinan Transport Federation sa 1 peso provisional fare increase. Inanunsyo ito ng LTFRB kasabay ng big-time oil price hike, bunsod ng sigalot sa pagitan ng Iran at Israel. Malungkot pero ang kanya naman, alis bumababa yung ating krudo. Okay. So okay lang din. Oo. Sa ngayon, nasa 53 hanggang 54 pesos ang kada litro ng diesel. Hanggat hindi umaabot o lumalampas sa 60 pesos kada litro ang diesel, ay kakayanin pa naman daw ng transport group kahit walang ipatupad na fare increase. Asahan din namin na sana mas bababa pa para kahit paano makabawi naman yung mga kasama natin sa transport sector, lalong-lalo na yung mga drivers natin. Ang mahalaga raw ay patuloy na bumabang presyo ng diesel. Nakatulong nga yung dati nung naging 46 na, 46, 45. Ang laking tulong ata, 200 na yung diesel ko o 180. Okay lang yun, basta ang importante basta bababa yung krudo. Umaasang mga motoristang magtutuloy-tuloy pa ang oil price rollback hanggang sa mga susunod na linggo. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Timbog sa La Union ng isang pulis na inupload ang masiselang video nila ng kanyang kasintahan at tinakot pa umano ito para muli silang magkita. Balitang tinutukan ni CJ Torida. Sa surveillance ng NBI Ilocos Regional Office, makikita ang pagdating ng kanilang primary target sa isang kainan sa Rosario, La Union. Nang kunin ng suspect ang gamit ng complainant para sana sa kanyang plano, nilapitan siya ng mga operatiba ng NBI Ilocos at PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o IMEG. Ayon sa NBI, in-upload ng pulis na may ranggong patrolman ang masaselang videos nila ng dating nobya gamit ang isang dummy account. Tinawagan din itong complainant, ang dating niyang kasintahan, nagmamakaawa para burahin ang mga nasabing videos na in-upload niya sa isang dummy account. Subalit, ang ginawa naman ng subject ay pinilit niya na makipagkita ulit sa huling pagkakataon upang mapagbigyan sa kanyang makamundong kagustuhan. Nakumpiska sa suspect ang kanyang service firearm at cellphone na ginamit na sa pag-upload ng masaselang videos at pananakot sa biktima. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang suspect na nasa kustodiya ng NBI Ilocos Regional Office. CJ Torida, One North Central Luzon. Patay ang 39 anyos na lalaki matapos na pagbabarilin sa Barangay Bulala, Vigan City, Ilocos Sur, tanghaling tapat kahapon. Kinilalang biktimang si Cristobal Alquiza, residente ng Barangay Salindeg ng parehong lungsod. Tama sa ulo at dibdib ang tinamo ng biktima. Tumakas sa mga sospek matapos ang pamamaril. Blanco pa ang mga pulis sa posibleng motibo ng pamamaslang dahil hindi pa nakapagbibigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Nagsasagawa rin ng pulisya ng backtracking sa mga CCTV sa lugar na maaaring makatulong sa kanilang investigasyon. Sinusubukan ng One North Central Luzon na kunan ng pahayag ang kaanak ng biktima.
Lugar kasi sir, medyo diblim na lugar. So, may mga kabahayan din doon, pero bihira lang. Pinoprofile natin itong biktima, kung ano yung mga aktividades niya. Isinasaayos na ang loading at unloading zone sa harap ng plaza at palengke sa Calasiao, Pangasinan. Silipin sa report ni Jubel Fernandez. Hihigpitan pa raw ng mga otoridad ang pagpapatupad ng mga batas trapiko sa Calasiao, Pangasinan. Nire-review na ng bagong pamunuan ng Public Order and Safety Office ang mga ordinansang may kaugnayan sa trapiko na dapat sundin. Kabilang na riyan ang pagbabawal sa mga kolorum na tricycle. Chine-check muna namin yung mga municipal ordinance na inabutan namin dito para doon kami magbe-base kung ano ang dapat namin i-implement dito sa opisina natin. Inayos din ang mga lugar kung saan nakalagay ang mga road signage. Inayos din ang mga loading at unloading zone. Nagpapatong-patong sila eh. Ang gagawin natin doon, isang jeep lang talaga. Pagdating ng pagka may parating na isa, aalis na tong isa. Para maiwasan yung yung napopondo yung mga PUJ natin doon. Bawal na rin pumarada ang mga four-wheel na sasakyan sa harap ng Calasiao Central School, lalo na tuwing pasukan ng mga mag-aaral. Sa harap ng central natin kasi nagkakaroon lagi ng traffic dyan dahil dun sa mga naghahatid sundo ng mga bata. Pero ang ginawa natin ngayon, binigyan natin sila ng isang lane lang, one lane lang para dun drop and go ang ginagawa natin. Sang-ayon naman ang ilang jeepney driver sa bagong sistema na ipinatutupad ng POSO. Maganda po sir, maganda po ang sistema po ngayon. Hindi po nagkakaroon ng traffic. Kaysa noon po, bara-bara po mga jeep dito. Kasama si Ron Taniedo, Joel Fernandez, One North Central Luzon. 17 bayan sa Rehiyon 1 ang nakatanggap ng Balangay Seal of Excellence mula sa Philippine Drug Enforcement Agency dahil sa kanilang epektibong implementasyon ng Barangay Drug Clearing Program. Kabilang dito ang Agno, Asingan, Balungaw, Bautista, Binalonan, Bolinao at San Fabian sa Pangasinan. Mga bayan naman ng Bacnotan, Bagulin, Luna, San Juan, Santo Tomas at Tubao sa La Union. At Dingras, Nueva Era, Paway at Pinili sa Ilocos Norte. Lahat ng mga barangay ng mga naturang bayan ay idineklarang drug-free. Ang Balangay Seal of Excellence ay ang pinakamataas sa pagkilala na ibinibigay ng PIDEA sa mga implementer ng BDCP sa pamamagitan ng Municipal Anti-Drug Abuse Council. Pagkilala ito ng PIDEA sa mga lokal na pamahalaan sa kanilang commitment sa anti-illegal drugs campaign. Gagawa raw ng programa ang Department of Education para matutong gumamit ng Artificial Intelligence o AI ang mga estudyante at guro. Pangamba naman ng ilang eksperto, baka makabawas ang AI sa kakayahan ng mga estudyante na mag-isip. Balitang hatid ni Glam Caligdan Dizon. Ang incoming second-year college student na si John, di niya tunay na pangalan, palihim daw na gumagamit ng AI sa kanyang assignment. Magse-search po ako ng topic, tapos dun po is kinuha ko po yung text. Ang mga nakuhang impormasyon inilalagay raw niya sa slide presentation. At dahil takot daw siyang mabuko ng guro, dumidiskarte siya para hindi mahalata. Inahaluan ko po ng konting sariling opinion ko po. Ang senior high school teacher na si Daisy Marasigan nag-post sa kanyang social media account ng tutorial ng paggawa ng lesson plan gamit ang AI. I think it's high time, especially in the 21st century, na kinakailangan na nating i-embrace yung AI. But of course, there is caution. Para makasabay sa AI, ang sabi ng DepEd, soon, babaguhin na rin natin yung ating curriculum para matutong gumamit ng AI bata, matutong gumamit ng AI yung mga guro natin. Yan ang pagbabago na in-anticipate po natin sa darating na mga taon. Ang problema, makakapag-isip pa kaya ang mga estudyante? Sa pag-aaral kamakailan ng Massachusetts Institute of Technology, lumabas na ang paggamit ng AI para magsulat ng essay ay maaaring magkaroon ng cognitive debt o yung kawalan ng effort na mag-isip para makasagot at posibleng pagbaba ng kakayahang matuto. Hindi pa definitive ang resulta at hindi pa na peer review.
Pero ayon sa isang local academic head, naniniwalang binago na ng AI ang edukasyon sa bansa. Karaniwan, ginagamit ito bilang gabay, pero hindi bilang sagot sa kabuuan. Kasi kailangan pa rin natin ng critical thinking, kailangan pa rin natin na mag-aral. Ang kanilang universidad, hanggang 15% lang ng thesis at research paper ng mga undergraduate ang pwedeng gamitan ng AI. May AI tools daw sila para ma-detect kung merong sumobra. Glam Calicdan, Dizon, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Puspusa na ang paglilinis sa mga drainage canal sa Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa opisyal ng barangay, layo nito na maialis ang mga basurang posibleng bumara sa kanal ngayong tag-ulan. Mga plastik ang ilan sa mga nakuha mula sa kanal. Maging ang mga putik, tinanggal din upang hindi na makasagabal sa pagdaloy ng tubig. Ang mga nakuha na putik ay dadalhin sa bakanteng lote at patutuyuin upang gawing panambak. Kailangan dapat talaga kasi yung kuwan, mga barado na. Yan ang kailangan kasi talagang mauran na ngayon. Mga kapuso, posible nang mabawasan ang mga pag-uulan sa mga susunod na araw. Ngayong patuloy ang paglayo sa bansa ng bagyong may international name na Danas o yung dating bagyong Bising. Sa kabila niyan, nakakaapekto pa rin sa malaking bahagi ng bansa ang southwest monsoon o habagat. Posible rin ang mga biglaang pag-ulan dulot ng thunderstorms. Base naman sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng malakas na ulan sa hapon at ilang bahagi ng Nueva Ecija at Isabela ay uulanin, gayon din sa Ilocos Region. Inaasahan namang mababawasan yan sa gabi. Posible rin ang pag-ulan sa ilang pang bahagi ng bansa, kaya mag-ingat po sa banta ng baha at landslide. Matagumpay ang joint military exercises ng US Army at Philippine Army o Salaknib 2025 na formal lang nagtapos nitong Lunes. Isinagawa ito sa Nueva Ecija na nagsimula noong March 2024. Ang pagsasanay ay hinati sa Phase 1 kung saan sumailalim ang mga sundalo sa Command Post Exercises Testing, Real-World Contingency Responses, and establishment of a Command and Control Fusion Center na nagpapalakas sa information sharing at decision-making, warfighting training at iba pang pagpapalakas ng depensa ng militar. Mismong si Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido kasama ang mataas na opisyal ng US Army, Commanding General 25th ID na si Brigadier General John Velishka, Air Force Commander, ang nanguna sa pagsasara ng nasabing pagsasanay. Ilang residente sa Dagupan City sinamantalang maglaba ngayong maaraw ang panahon. Ang detalye sa report. Abala raw sa kanyang trabaho bilang manikurista ang 41 anyos na si Jessica, residente ng Barangay Bunuan Gusset, Dagupan City. Kaya hindi siya nakapaglaba ng kanilang mga damit sa loob ng 3 araw. May oras daw siyang maglaba ngayon, kaya sinamantala na rin niya ang maayos na panahon kaninang umaga. Tama-tama, may araw ngayon. Kaya nga po para matuyo po. Ayon sa Pag-asa, normal habagat na raw ang nararanasan ngayon at posibleng magtagal hanggang Biyernes hanggat walang nabubuong sama ng panahon. Pero na lang kung magkasalubong ang easterly wind flow at habagat kung saan may nabubuong low pressure. Magkakaroon din pa rin tayo ng localized thunderstorms sa umaga. Pero hindi naman hindi kaya na yung nakaraang araw na dire-diretso po yung ulan. Nananatiling walang nakataas na gale warning sa Pangasinan pero inaabisuhan pa rin ng autoridad ang mga mangingisda na mag-ingat sa kanilang pagpalaot. Yung susunod na araw po,
Ganito rin na maranasan natin habang wala tayong pang nakikita sa loob ng PAR natin, sa Philippine Area of Responsibility na mga weather event o mga low pressure area. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Ilang estudyante sa Cayapa, Nueva Vizcaya tumatawid sa kable sa ibabaw ng rumaragasang ilog para makapasok sa paaralan. Tunghayan sa GMA Regional TV presents. Sa video na ito, nagkuha ni Crizon Tasin at Tiu, makikita ang 4 na kabataan na tumatawid sa kable sa ibabaw ng rumaragasang ilog sa Barangay Pinayag, Cayapa, Nueva Vizcaya, pasado alas 2 ng hapon noong Linggo. Dahan-dahan ang kanilang pagtawid at mahigpit ang kanilang kapit sa kable upang makapunta sa kabilang pampang. Nakaalalay naman ang ilang residente sa kanilang pagtawid. Buwis buhay ang kanilang pagtawid dahil anumang sandali, maaari silang mahulog sa ilog. Tumaas daw ang tubig at lumakas ang agos sa ilog dahil halos isang linggo raw na tuloy-tuloy ang naranasang pag-ulan. Ang mga nakuhanan sa video na tumatawid sa kable, mga estudyante ng Pinayag National High School sa bayan ng Cayapa. Residente sila ng Barangay Labtang na kalapit barangay ng Pinayag. Kwento ng gurong si Ginang Glory Madawat Smith, natatawid naman ng mga estudyante ang mismong ilog kung maganda ang panahon. Ang mga kable, bahagi ng nasirang hanging bridge noong nakarang taon dahil sa bagyo. Mahigit 30 raw ang estudyante ng Pinayag National High School na taga-Barangay Labtang. May sasakyan naman daw pero sa oras na malakas ang ulan, hindi na makatawid sa ilog. Inaabisuhan naman daw ng mga guro ang mga estudyante. Kapag malakas po yung ulan o kaya ay umuulan o delikado, alam naman po nila yung sitwasyon doon, huwag na po silang pumasok dahil pwede naman pong mag-adjust ang school, pwede naman po ang modular instruction, or kahit na anong intervention, basta po safe lamang sila. Nilinaw rin ng guro na hindi araw-araw na tumatawid ang mga estudyante sa ilog. Dahil sa layo ng kanilang lugar, nagpupunta sila sa Barangay Pinayag ng Linggo bago ang kanilang klase kinabukasan. Nagkakasera sila roon at saka nalang uuwi ng Barangay Labtang pagkatapos ng kanilang klase tuwing Biyernes. Gumagawa na raw ang lokal na pamahalaan ng Cayapa ng aksyon upang maibsan ang problema sa lugar. Pumunta po ngayon yung mga municipal engineering namin, si MDRRMO, pinavalidate po yung site na yun, sir. Saka nagbigay na rin po sila ng food packs, mga hygiene kit, family kit dun sa mga estudyante na affected po, sir. Patuloy rin ang ugnayan ng Barangay Council ng Pinayag at Labtang upang matulungan hindi lang ang mga apektadong estudyante, kundi ang mga tumatawid na residente. Nagkaroon na rin daw ng joint resolution ang dalawang barangay na humihingi ng suporta sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. May inisyal na pondo na rin daw ang LGU upang maayos ang nasirang hanging bridge. Pinayag kita tungtong ano anya ti mabaling marami ijet no mabalin matarima kami lang ijet sa hanging bridge kumatap na ito sa pagbalikan lagi upin ko mga balasi ijet. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.